kailangan patunayan mo na talagang pinlano, may intensyon. Dapat patunayan hanggang dulo without reasonable doubt, right? And then the court will decide if murder ba or homicide yung halimbawa kung namatay ang tao. Ito po, buhay na buhay ang Pangulong Marcos Jr. at ang dalawang iba pang binagtaan. Buhay na buhay sila, so they are well. Hindi sila namatay, hindi sila pinatay. So that's one. Number two, Hindi pa, Karen. oh yun nga. Hindi ba? Ay, nako, pumalag siya, hindi pa daw. Anong klase? So, ipapatay talaga. Gusto nyo talaga mapatay si Bongbong Marcos. Hindi, Ha? kasi ang sabi niya sa sentence niya, kung pinatay ako, may kinontak akong tao, patayin mo sila. I'm rephrasing. But in effect, ang condition in that statement is dapat patay muna siya. 'Di ba? Parang it's a revenge. Parang revenge ang intent nung clause nung sentence. So, ang tanong ko, ano ang kailangang patunayan sa impeachable offense kung walang yung binanggit mo na intent, you actually talk to the assassin, ilalabas mo yung assassin in court. What needs to be proven, attorney? What if Vice President Sara Duterte does a Miriam Defensor Santiago during the time of the ERAP impeachment trial in 2021? Ang sabi ni Miriam, I would jump off an airplane if ERAP was arrested. So of course, ERAP was obviously arrested. Tapos, nung tinanong ng media si Miriam, akala ko ba gagawin mo to? Sinabi mo, you jump off a plane. You know, this was a classic. She said it, I mean, I don't know if it was in court or the media. Then she said, ha 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 ha, I lied. Why am I bringing this up? What if the Vice President has a press conference and says, tinanong, ano ba talaga? Did you hire an assassin? O sabi ni Vice President, alam nyo, masyado nyo kung siniseryoso. I lied. That's why. Now, yan ang tanong ko. Ito. She says outright, I lied. No, I did not. Galit na galit lang ako noon because of that Operation Romanov. Kaya napapanaginipan ko, I lied. What if she does a Miriam, Attorney Kapunan? What happens to the seriousness of the threat? Ang matandang attorney na na-assign mga kadunatics sa impeachment case ni Inday Sara Duterte, particularly sa grave threat, nako, na-interview ni Karen Davila ngayon lang. At sobrang ganda ng mga tanong ni Karen Davila mga kadunatics. Na tila ba nahihirapan itong matanda mga kadunatics na sagutin yung mga tanong patungkol sa grave threat. Can you imagine? May excuses sila mga kadunatics ngayon na hindi naman to criminal case. Well, anyway mga kadunatics eto, panoorin natin. But before that, eto, ang ganda ng panawagan ni Greco Belhica mga kadunatics, July 12. Kahapon na to. Kahapon ba? Okay, yes. Sabi niya, Dear Senator Cheese, tapusin nyo na ang hearing. Okay, bakit daw? Bakit? Palabas nyo na lahat ng akusasyon at magbotohan na kayo. Yes, that's what we are waiting mga kadunatics. Ang impeachment case ngayon is just an optic para sa kanila. Wala nang silbihan mga kadunatics kasi nakaboto na yan sila at the back of their heads mga kadunatics. Kaya pinapanawagan na ni Greco Belhica. Palabasin na. Okay, alam naman ng tao ang mga issues at ang boto ng mga senador. Di ba? Hindi na interesado ang publiko sa impeachment dahil alam ng lahat at mapupolitikal lang ang desisyon sa Senado. Correct talaga. Ang gustong malaman ng publiko ay sino ang nagnakaw at saan napunta ang bilyon-bilyong pera sa flood control. Yan ang dapat balikan. Diba mga kadunatics? Ngayon, ang nangyari, na-remind naman ang mga tao ngayon sa Luzon. Kasi grabe yung baha mga kadunatics. Na-remind na naman sila sa flood control na sinabi ni Bongbong Bangag na may 5,000 na tayo na flood control. Okay. Pagkatapos ng baha, huubos lahat. 5,000, puro pala mga papel mga kadunatics ang flood control na yon. Ghost projects pala yung mga sinabi niya. Well, anyway, eto, hindi natin patatagalin pa.
paminaw na nato mga kadonatics. Ito, ayan. Grave threats is one of the strongest. Some may disagree. When the defense, I want Wait. Sabi kasi nila mga kadonatics na one of the strongest talaga tong grave threat. Kaya dito pa lang nga, one of the strongest nila ay palpak na sila. Kay Kalilong pa lang, palpak na sila mga kadonatics. So paano na lang yung iba? Let's go. wanted to ask you, cross-examined, Attorney Kalilong, maganda ang tanong ng depensa. Okay, nung nagbanta si Sara Duterte, inimbestigahan niyo ba, kinausap niyo ba si First Lady Marcos, si Speaker Romualdez, si President Marcos? Hindi daw. That's one. Umaksyon ba ang tatlong individual na ito? Right? After the threat, none of them filed a case, none of them Correct. did anything. And we know that any threats made, for example, if you make a bomb threat on a plane, you will be arrested immediately and kicked off the plane. So the defense during the cross-examination was pointing out, did they really take the threat seriously? Kasi if they took the threat seriously, ba't di sila umaksyon? Wala silang ginawa. Ganda, di ba mga kadonatics? Sobrang ganda ng tanong na yon. Kasi kung totoo man talaga yung banta ni Inday Sara Duterte mga kadonatics, ay isa siyang presidente. Lisa Marcos pa. Martin Romualdez ang isang then House Speaker. Can you imagine that? Kung totoo yon, kung talagang seryoso sila sa banta ni Inday Sara Duterte, ay talagang sila na mismo ang nag-file ng case, umaksyon sa threat ni Inday Sara Duterte. Can you imagine this? Okay? Hate na hate nila ang mga Marcoses dahil daw grabe na yung pagnanakaw. Ngayon, nung na-threat sila Marcos, sila yung nasaktan. Anong klase yan mga kadonatics? Mga dilawan, pinklawan to eh. Na-threat ang Marcoses, sila yung nasaktan, nag-file ng impeachment case, mga buwang talaga. Ay nako, pwede ba yan? Yung neighbor mo ang inatake, tapos ikaw yung nasaktan mga kadonatics, ikaw yung nag-file ng case. What kind of argument is that? So, kaya mahina talaga tong grave threat. Sabi pa nila, strongest daw to eh. Tingnan nila natin. Karen, if I may recall to you and to the many viewers and listeners who Di siya marunong sumagot dito mga kadonatics. Pakinggan nyo. really watched the first witness, he did present evidence. To your point of walang aksyon ang ginawa, apart from authenticating the videos, he also authenticated several letters, several statements of our enforcement agencies, no? Ang tanong ni Karen Davila, walang ginawa si Marcos, si Lisa at si Romualdez. Bakit mo pinoint out yung ginawa ng Kalilong? Anong klase? Kung wala daw ginawa, bakit daw si Kalilong daw ang nag-authenticate? Nag-authenticate sa mga documents. Yan ba yung may ginawa mga kadonatics? Anong klase yan? Si NBI agent na pala ngayon. Ang tanong ni Karen, silang tatlo, yung sagot mo, ang layo, we are talking about Earth, nasa Mars ka, matanda. The army, the police, etc., all the enforcement agencies that are concerned with the security of the nation and security of the president. And this layo. includes the first family and the speaker. In fact, they spoke in clear terms in the letters presented on the first day in the direct examination that they are taking it as a serious, not only as a threat to the president and to his family, but the statements made by these enforcement agencies were uniform in saying we are taking this seriously upon the directive of the head, the chief commander of this nation, no, the president, upon the directive of the president himself, not acting as father, mother, brothers, or whatever, but acting as chief
commander of the national security agencies of this country. It is So, ibig sabihin ba, ibig sabihin kapunan na si Bongbong Marcos ang may kapakanan sa impeachment case na to? Ha? Kasi sabi mo na they're acting now. Kaya may ganito na, may witnesses. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Marcos na wala siyang pakialam sa impeachment. Kung siya yung tatanungin, ayaw niyang impeachment case sa Vice Presidente. Ano ba talaga? Kaya nga mga kadunatics, nung tinanong itong witness na to na si Calilo, kanino galing ito? Yung pagpa-file ng case, itong mga aksyon nyo. Kanino galing? Ang sabi lang ni Calilo, sa DOJ, basta sa higher up, sa higher mga kadunatics, ayaw niya sabihin na si Presidente, si Bongbong Marcos ang may kapakanan nito mga kadunatics. Kasi ay talagang masasabi natin ngayon, nagsisinungaling itong si Bongbong Marcos, which is sinungaling naman talaga, na gustong-gusto niya ma-impeach si Inday Sara Duterte. Noon kasi sabi niya, hindi talaga. Ayaw niya ng impeachment case. Kaya, nung tinanong ang Kalilong, wala siyang binanggit na pangalan mga kadunatics. Ay, nako. it's already placed in evidence. To your second comment, Karen, it seemed that the family it seemed that it was not taken seriously. It was taken seriously, precisely. Incidentally, even Speaker Romualdez issued a statement. This is serious. This is not only a threat to me, this is a threat to the institutions. No, so I'm not commenting on the merits. I'm just stating that I think this is your response. Wait, so after ba nag-issue ng statement sila, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Wala, di ba? Kasi hindi sila serious mga kadunatics. Kung sa atin, alright? Ito lang talaga ang mga dilawan ang nasaktan. Sobrang nasaktan sila sa grave threat daw ko doon ni Inday Sara Duterte. Ewan ko nung pinakain ni Marcos sa kanila na suka pala. To the defense. It was the defense's point. No, documents were presented as part of the testimony of the first witness. Case, kailangan patunayan mo na talagang pinlano, may intention. Dapat patunayan hanggang dulo without reasonable doubt, right? And then the court will decide if murder ba or homicide yung halimbawa kung namatay ang tao. Ito po, buhay na buhay ang Pangulong Marcos Jr. at ang dalawang iba pang binagtaan. Buhay na buhay sila. So they are well. Hindi sila namatay. Hindi sila pinatay. So that's one. Number two. Hindi pa, Karen. Yun nga. Hindi ba? Ay, nakapo lang siya. Hindi pa daw. Anong klase? So ipapatay talaga. Gusto nyo talaga mapatay si Bongbong Marcos. Hindi, kasi ang sabi niya sa sentence niya, kung pinatay ako, may kinontak akong tao, patayin mo sila. I'm rephrasing. But in effect, ang condition in that statement is dapat patay muna siya. Diba? Parang it's a revenge. Parang revenge ang intent nung clause nung sentence. So, ang tanong ko, ano ang kailangang patunayan sa impeachable offense kung walang yung binanggit mo na intent, you actually talk to the assassin, ilalabas mo yung assassin in court. What needs to be proven, attorney? Ang impeachable offense, lalong-lalo na yung issue ng betrayal of public trust. Tanungin natin lahat na karapat-dapat ba na ang reaksyon ng isang vice presidente, miski na totoo man na sinabi may Romanov, no? Pero yung Romanov na yan, hindi naman una ang una nagsasabi niyan, baka hindi the issue of the Romanov was first brought out by her own brother. No? So, ibig sabihin mga kadunatics na mukhang pinaniwalaan nila yung Project Romanov na kung saan eradicate lahat ng mga Duterte. Pero wala silang pakialam kasi threat yun ng Vice Presidente mga kadunatics towards the Vice President. Wala silang pakialam noon. Okay?
kitang-kita na dito na political lang talaga ang motibo ng mga gonggong na to. May threat ang Vice President, pero wala silang pakialam. Nang na-threat ang Presidente, no, grabe yung iyakan nila mga kadonatics. Sobra. So, ibig sabihin lang, wala kayong pakialam talaga sa threat. Okay? May pakialam kayo kung ano yung pinakain sa inyo ni Marcos de Jr. Kung may pakialam kayo sa threat, dapat inimbestigahan, dapat pumalag din kayo sa Project Romanov na yan. Pero wala eh. Doon kayo pumalag kay Bongbong kasi sobrang sarap ng pinakain ni Bongbong sa inyo. Bongbong otap. Anong klaseng bongbong yan mga kadonatics, ha? Paulo Duterte sometime in January 2024. Sila ang una naglabas niyan and they spun it into a story. Pero dapat malaman natin unang-una na ang isang impeachment case, iba po ang threshold. Ibig sabihin, kung criminal case yan, dapat 100% ka. You are morally and legally certain without reasonable doubt na guilty. Oo, na pinatay niya. 'Di ba? Na pinlano. 100%. Yeah. Pag ito po, pag Criminal impeachment. case. Oo. Remember, this is not homicide and this is not murder, no? Oo. Pag homicide and murder, dapat namatay ang tao. Ito is the very act of hiring an assassin is the impeachable offense. Miski na buhay pa ang presidente. Kanya sabi ni Attorney Calilong, ni Agent Calilong, is this threat conditional to the question of Alan Peter? Ang sabi niya absolute. Ibig sabihin, continuing, hindi nga mangyari ngayon, baka mangyari bukas. At kung kaya ng isang vice-presidente, isipin natin na gawin ito sa pinakamataas na opisyal ng bayan. Pag nakapwesto ba siya, pag may kagalit siya na, let's say, politiko o cabinet member o commentator, kagaya nyo Karen, no? Pag nagalit siya sa iyo, pwede siyang mag-hire ng assassin. Anong klaseng argumento yan mga kadonatics? Halos nga kayong lahat galit na galit kay Inday Sara Duterte at obviously, galit na galit din si Inday Sara Duterte. May namatay pa sa inyo? Yung Quadcom noon mga kadonatics, sobrang inis si Inday Sara Duterte noon sa kanila. Tapos dinagdagan nyo pa. May namatay ba sa inyo? Anong klaseng utak yan meron mga kadonatics? Ay, nako. Kung may mangyari man sa inyo, dapat may mangyari una kay Inday Sara Duterte, kay lahat yung sinabi niya is conditional. Di ba? Walang utak. Attorney mga kadonatics, like, napansin nyo ba? Kahit gaano ka professional, pag nagiging loyalista at dilawan at pinklawan, supporter ka, gaano pa yung posisyon mo mga kadonatics, nagmumukha kang tanga. Nagiging bobo ka mga kadonatics. Nagiging mangmang. Indolent. Naive. Imbecile. Lahat na. Look at that. Diba? Nawala na sila sa katinuan mag-isip mga kadonatics. Mas magaling pa yung mga hindi nag-aaral na supporter ng mga Duterte. Kasi may sense tayo mga kadonatics. Tama yung pag-iisip natin. Hindi kagaya ng mga gunggong na to na ay nako. Mas okay pa ang elementary mag-isip kaysa kanila. Kaya lahat ng mga pinagsasabi nila mga kadonatics, okay? Gaano pa yan kasarap pakinggan? Wala pa rin yung sense mga kadonatics. Basta galing sa mga grupong ito. Di ba? Because if she is capable of doing that, is she, by her actions, is she worthy to become president o to become vice president, to continue being vice president? Yun po ang ibig sabihin ng impeachable offense sa pinapakita po ng ebidensya ng prosecution. Okay. Last All right. at in the Now, weeks. what if, Attorney Kapunan, what if Vice President Sara Duterte does
a Miriam Defensor Santiago. Alam na natin ito, tayong dalawa. Nagko-cover na tayo noon. I'll remind the public, during the time of the ERAP impeachment trial in 2021, ang sabi ni Miriam, I would jump off an airplane if ERAP was arrested. So of course, ERAP was obviously arrested. Tapos, nung tinanong ng media si Miriam, akala ko ba gagawin mo to? Sinabi mo, you jump off a plane. You know, this was a classic. She said it, I mean, I don't know if it was in court or the media. Then she said, ha 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 ha, I lied. Why am I bringing this up? What if the Vice President has a press conference and says, tinanong, ano ba talaga? Did you hire an assassin? O sabi ni Vice President, alam nyo, masyado nyo kung siniseryoso. I lied. That's why. Now, yan ang tanong ko. Ito. She says outright, I lied. No, I did not. Galit na galit lang ako noon because of that Operation Romanov. Kaya napapanaginipan ko, I lied. What if she does a Miriam, Attorney Kapunan? What happens to the seriousness of the threat? Well, first of all, nobody can do a Miriam, no? Well, yeah. She is sui generis. You're right. She is an act Sui by generis herself. ba? And the Vice President would be, to quote a famous movie star, would be a poor copycat of Miriam, no? But the fact that if she admitted and then she said no joke, but this together with other evidence, her public utterances, hindi lang naman minsan yan, marami pa. Kanya hindi naman as attempt as hiring of a person to kill. Kanya may kasama yan, nakakalimutan natin yung inciting to sedition. She has outside this hiring of an assassin, hiring of a person to kill, no? Other videos, other public statements, when taken together, cannot be denied because these are all her own public statements. At yun po ay hopefully I'm not going into the merits, pero yung question mo, What if she does that? If she Ay, naman, tagal sagutin. if she says I lied, would you think an ordinary person, yung mga ordinary person, pag sinabing nagluluko lang po, hindi ba merong isang teacher na nagsabing bibigay ng award kung papatayin ng presidente. Tapos ang sabi niya linuloko ko lang kayo. Kung But not impeachable. Okay. threat, bam sa airport, bawal magsabi na mag-joke na meron kang bomb dyan sa maleta mo or sa hand carry mo. This is taken seriously. You cannot But not lie. impeachable. And if she says I lied instead of no joke, karapat dapat ba na isang public official paniwalaan o pagkatiwalaan ng taong bayan pag alam pala niyang magsinungaling? Hindi lang sa buong sa buong bayan. A person who lies. First, lying is already in court. Lying is perjurious, no? Pwede kang makulong. Bakit naniwala kayo ka Bongbong Marcos na sobrang sinungaling? Flood control. Nagsinungaling siya na wala siyang kinalaman. Mga witnesses nagsabi na meron. Yung sabi niya na magbabayad kayo. Mahiya naman kayo. Sa December, mga kadonatics, may mag-Christmas daw sa loob ng kulungan. He lied! Yung mga classrooms na 22 pa lang na nagawa. He lied! Yung mga pabahay na sabi niya 1 million a year. He lied! Sobrang dami ng kasinungalingan ni Marcos Jr. Pero hanggang ngayon, mas pinagkakatiwalaan niyo siya. Huwag kami, mga bungok kayo. Ay, nako. Depende pala kung sino ang nag-lie, mga kadonatics. Pag si Marcos, okay lang. Di ba? Pag si Marcos, nag-threat kay Inday Sara Duterte, okay lang sa kanila yan. Pag
On the opposite side, nako, eto. Ay, nako. Sa House of Representatives nga, pag naglalay ka, pwede kang i-contempt. Pag naglalay ka at Vice President ka, at tumangkang, if she lies and she says, I will jump off the plane, it may be a good solution to our problem. Well, okay, that's another, that's yours. But then, Look at that. Gusto niyang tumalon si Inday Sara Duterte sa eroplano. Anong klase yan, mga kadunatics? Di ba? Ganyan sila. Hindi na justice yung pinaglalaban nila dito, mga kadunatics, kundi kademonyuhan ng prosecution team. Ng kanilang grupo. They were being possessed, mga kadunatics. Ito yung talaga nakikita ko sa kanila eh. Possessed sila by the demonic forces, mga kadunatics. Grabe. Kaya ganito sila. Kahit anong mangyari, mga kadunatics, they would never change their perspective towards Inday Sara Duterte. Kahit pa sa impeachment case na to, mapag-alaman na talagang inosente si Inday Sara Duterte, which ganito naman talaga ang magiging resulta. Hindi na magbabago yung pag-iisip nila. Ganyan na sila katindi. Kaya nga, parang Lucifer talaga ang dating, mga kadunatics, na kahit na bigyan ng tsansa itong si Lucifer. He was given a chance actually, mga kadunatics. Okay? He was so serious and being rebellious talaga. Kaya they were cast out from heaven. Ganito itong mga taong to. Kahit pabigyan ng tsansa, hindi na sila magbabago, mga kadunatics. Kasi yung mga kademonyuhan ng mga business nila nasagasaan ng mga Duterte. Anyway, comment down below at babasahin natin yan. Thank you.